Po muli sa inyong lahat. Kung babalikan niyo po ang unang pagbasa, may sinulat si Santiago na nakakainis. St. James tells us, consider it pure joy when you face trials. Di ba parang niloloko tayo ni Santiago niyan? Joy? Problema na nga. Kailangan pa tayong magsaya? Parang sinasabi niya sa atin, dadaan kayo ng 3 oras sa traffic. Smile. Blessing yan. Parang sinasabi niya sa atin na, uy, magdiwang ka. Kasi may asawa kang manloloko, abusado, at pasaway. Para ba sinasabi din niya na, marami kang utang, huwag kang malungkot, pasalamat ka sa Diyos. Diba? Kung maririnig mong ganyan, tataas ang iyong kilay. Kung sasabihan ka na magsaya ka dahil may problema ka. Pero ano talaga ang ibig sabihin ni Santiago dito? Well, St. James is not saying enjoy the pain. He is rather saying to us, trust the purpose. Because God wastes nothing, even your suffering. Walang sinasayang ang Diyos. Kahit na ang iyong problema, kahit na ang iyong pagsubok, kahit na ang iyong paghihirap, ginagamit niya para basbasan ka. Amen? Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ang 3 paalaalang ito kung ikaw man ay dumadaan sa maraming pagsubok o problema sa buhay. Number 1, remember, trials are not punishments. They are formation. Tingnan niyo po ang ginto. Bago kuminang, kailangan dumaan sa apoy. Di po ba? No fire, no purity. Ganyan din po sa perlas. Bago po mabuo ang perlas sa kabibe, ito muna po ay nag-uumpisa na isang maliit na bato. At pumapasok po sa loob ng kabibe. Alam niyo po ba kung gaano kasakit yun sa kabibe? It's very uncomfortable. Nanunugat po dun sa loob ng kabibe. Pero pagkatapos ng matagal na panahon, lalagyan po niya ng coating. Yun po yung nagiging perlas. Look at that. After the long endurance of the pain, there is a prize. There is a shining pearl. Mga kapatid, tandaan niyo po, God is more concerned for your holiness than your comfort. Opo, mabuti ang ginhawa. Pero hindi naman itong pinakamabuti sa buhay natin. As I have told you time and time again, nobody grows in comfort. But a lot have grown through pain, through their trials in life. Amen? Remember this. Smooth seas never made strong sailors. Stars shine the brightest in the darkest nights. And the tallest trees face the strongest storms. God is more interested in your character rather than your comfort. Mas mahalaga po sa Diyos yung palakasin niya ang iyong pagkatao kaysa sa panatilihin ka niya sa iyong pagiging komportable. But the second, remember also this, when you are in your trials, ask for wisdom, not just relief. St. James tells us, if you lack wisdom, ask God. Napansin niyo po, hindi sinabi ni Santiago, humingi kayo ng mas madaling buhay. Why? Because a wise person understands every problem carries a hidden grace. Ulitin ko po yun. Every problem carries a hidden grace. Kaya tandaan niyo po ito, mga kapatid. Minsan yung mga problema natin, hindi naman hadlang yan sa biyaya ng Diyos. Yung mga problema natin sa buhay, yan ay paraan ng Diyos para ilapit ka niya sa tunay na biyaya para sa iyo. At hindi mo makikita yan kung wala kang katalinuhan. Wisdom helps you to see, to understand that your trials, your problems are part of God's plan to bless you. Amen? Third and last, remember this, most especially when you are in trouble, when you are in your trials, everything here is temporary. Ang lahat ng bagay ay lumilipas. Wala pong nananatili. St. James also writes in his letter, wealth fades like a flower. Ang problema kasi sa atin minsan, we invest so much on things that do not last. Di po ba? Pero baka nakalimutan po natin, ang pera nawawala. Nauubos din yan. Ang tagumpay nakakalimutan. Ang iyong lakas lumilipas. But a heart that is anchored in God that lasts forever. Ang mabuting balita po, walang forever. Ang sakit po niyan, no? Sa mga nagmamahal. Pero it is also a good news
Anong ibig sabihin? Kahit yung problema mo, hindi forever. Hindi po ba? Kaya nga po, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ang mga pagsubok mo ay hindi yan ang huling kabanata ng kwento mo. God is not finished in writing your story. Kapag nga meron kang pagsubok, yan yung climax eh. Pakyat ka na dun sa iyong tagumpay. That is why remember, you may be in your storm, but Jesus is in your boat. You may be in the valley of your life, but valleys lead to mountains. Di po ba? You may be crying now, and yet remember the Psalms that tell us, those who sow in tears will reap rejoicing. So understand, your struggle today is developing your strength that you need for tomorrow. That is why, don't waste your suffering. Anong gagawin natin sa ating mga paghihirap? Huwag mong sosolohin. Huwag mo lang hahawakan. Huwag mong iiyakan. Alay mo sa Diyos. Allow God to transform your trials, your problems, to strengthen you. When you are going through difficult times, see yourself as united with Christ. Kung nga si Kristo, hindi niya iniwasan yung mga pagsubok, di ba? Ikaw pa kaya? Dahil pagkatapos naman ng pagsubok, may muling pagkabuhay. Pagkatapos ng mga paghihirap, may lulhati, may ligaya. Kapag sinusubukan ka sa buhay, kapatid, tandaan mo na lang ang salitang hope. Spell hope, H-O-P-E. Bawat pong isang letra niyan, may ibig sabihin. H means hold on. Huwag kang bibitiw sa Diyos. Letter O means offer it to God. Your pain can be your prayer. Amen? Letter P, pray more. Because a day without prayer is a day without power. Amen? Do not run away from God. Run towards Him. At yung dasal, yan yung paraan para tayo'y lumapit sa Diyos. Letter E, expect miracles. Ang himala, nangangailangan minsan ng oras at panahon. Minsan, hindi naman agad-agad gagawa ng imposibleng bagay ang Diyos sa iyong buhay. Hindi po ba? But remember that word, hope. H, hold on. O, offer it to God. P, pray more. And E, expect miracles. So, if you could remember only one thing today, remember this. God is not only watching you in your trials at a distance. God is with you, walking with you in your trials. Why is God silent when we are suffering? It is because God is embracing us. Di po ba? Kailangan pa ba ng nanay, ng tatay, kausapin niya yung anak na umiiyak kapag niyayakap siya? Di po ba? Sapat na yung yakap para maibsan yung iyak, yung lungkot nitong bata? When God is silent in your suffering, it only means God is so close to you. God is embracing you. God is consoling you. Amen? Sa tandaan po natin, ang tatlong bagay na ito, kapag hirap na tayo, kapag malapit na tayong sumuko. Una, your trials are not punishment. They are your formation. Pero pangalawa, ask for more wisdom. Not only relief, but third, remember that everything is temporary. Even your trials, they are temporary. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Hindi sana alisin ng Diyos ang ating mga paghihirap. Pero naway, sa pamamagitan ng ating mga paghihirap, tayo gawin niyang mas malakas, mas mabuti, pabanalin ang ating mga kaluluwa. Amen.